Good morning guys, kasabong Luzon District na lalo na sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay ng konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpapalahi ko ng manok, sa pag-process sa mga linyada na mga mahusay, maayos, maganda ang performance. Parang hindi tayo mapag-iwanan sa ibang nagbe-breed, nagpapalahi ng manok. Ipapakilala ko na sa inyo, ito na siya ang resulta na pinagpares ko ang kulay gold ko nga babae at saka yung puti ko white butcher na linyadang white tappy. Ito siya, white tappy na rin ito. Yan. Kung nakita nyo, may nakapatong na buhok sa ulo. Yan. Makikita nyo ito sa mga malaking farm na mayroon silang mga alagang mga lahing ganito. Haba pa ito kapag magpalit uli ito ng balahibo, kasi ito siya 4 months pa lang, kaya medyo humaba-haba ng balahibo. Ito ang pagpatunay sa kanya nga may story siya na cross sa gold na babayan. May nag-isa dito nga gold, bandang butot niya, yan gold na gold. Yan siya. Yan lang ang nakukuha sa ina, ito siya. Pero sa paan niya at saka sa kulay sa ama, yan ang hindi natin i-deny na may history sa gold, kasi lumalabas talaga kapag mag-process tayo ng gold at saka puti, lumalabas talaga ito. Magiging kalabasan niya, magiging white gold. Kaya sa sarili ko lang opinion, tulad ko nagpapalahi ng manok, sa katagal ko nang nag-breed ng papalahi ng manok, kaya madali ko nga masasabi sa mga kapwa ko nag-alagag manok kung anong mga linyada yan, anong mayroon yan na ni cross, ni paris-paris, kasi lalabas yan sa kulay. Halimbawa, ang puti ihalo mo sa talisay, lalabas din, makitaan mo rin na may pagkatalisay siyang pagkaputi. Kahit anong babae, anong lalaking mga kulay yan, basta pag paris-parisin mo, i-process mo, madali lang makilala. Tulad ko sa amin na unang nagpapalahi ng manok. Yan ang totoo. Kayong mga baguhan pa lang, kailangan din mapagmatsyag kayo, para nga kung namimili lang kayo ng manok, pag sinasabi sa inyo nga ito linyada nga, sabihin ito linyada nga sweater ba yan, lemon sweater, alam nyo na. Kasi kaming magmamanok na nagpapalay ng manok, pag sinabing lemon sweater, ang bandira yan dito sa lawin niya sa buntot, hindi diretso, kalahati lang yan. Kung ang iba nga wala pa sa kalahati, hindi diretsohan yan na puti pag lemon sweater. Pero kung ibang linyada yan, siguro mayroon na mga puti-puti talaga. Ang lawin niya diretsong puti, pero bihira lang yan sa history sa sweater, kasi ang sweater din talaga, ang mga original sweater, ang lawin yan, ang puti hindi umabot sa dulo, kalahati lang o kaya lumampas lang hanggang dito lang yan. Ito lugon pa, kasi kung magputi man yan, bandirado hanggang dito lang, lampas kalahati, hindi na yan buo hanggang dulo puti. Yan ang mga history sa sweater o lemon sweater. Kasi kinukontent ko yan ang tungkol dito sa pagpilati sa linyada sa kamanok, kasi para sa inyong mabaguhan pa lang namimili. Kasi pag sinasabi talagang sweater, kahit saan kayo magtatanong, walang sweater nga hindi may makikita dito sa pagka-sweater niya may puti sa buntot, bandirado. At saka ang sweater na linyada, kilalang kilala dahil yan ang hindi nagpahuli sa kapugi ay sa pagkamanok kagwapuhan. Ang sweater, guwapo talaga ang sweater. Kasi ang sweater pwede, kasi ang mga sweater hindi nagpahuli yan pagdating sa laro, sa husay. Yan totoo, hindi nagpapauna, kaya ang daming gumagamit ng sweater. At saka ang sweater, yan ang pinakamaganda talaga. Kung mayroon kang mga materialis nga mga maganda ang performance, mga record, kagaya na pwede na yan sa hats. Nagkadepende sa iyo kung ano ang pinaka favorite mo, ano ang
kinakahiligan mong mga linyada sa manok na panghawakan mong padamihin mo. At saka ang sweater, kung mag-out magbinta kayo, madaling mabili. Igumpara mo sa ibang mga linyada sa mga brown na manok, mga kulay pula, mga sunog, mas unang mabili ang sweater na hindi sunog, hindi brown na pagkapula. Iyan ngayon ang kinakahiligan sa namimilig manok. Kaya kayong mabaguhan pa lang, kung nagsimula pa kayong magpapalahi ng manok, huwag niyong walain na i-process ang sweater. Kasi iyan ang magbigay sa inyo na maibalik, mababawi nyo kaagad ang inyong mga ginagastos kung makapag-harvest, makapagbinta na kayo. Kasi karamihan talaga sa tao, ang kulay sa sweater ngayon ang nauso. Hindi na yung mga mayahin, mga namimili na. Pero may ilan-ilan lang naman na yung mga datihan talaga yung kahiligan nila, mga green leaves, mayahin. Mayroon naman, mabibili pa naman. Kailang kung magpadami ka ng manok na sweater, tapos magpadami ka ng mga kulay brown na manok, mga green leaves, ang unang maubos mabili niyan, sa totoo lang, ang mga yellow pit at saka mga white pit, mahuli ang mga green leaves na mabili sa iyo. Yan ang maiwan, mapag-iwanan talaga yan kung pagdating na sa bintahan. Kaya ang sikreto sa pagpalahing manok, kailangan hindi tayo magpakawala ng materialis na iyan ang nauso. Kahit anong nauso sa inyong lugar na kinikilalang mga linyada sa kamanok, iyan ang padamihin nyo. Parang hindi kayo lugi sa ginagastos nyo. Kasi lugi tayo dito sa pagpalahing manok, pag-breed natin kapag ang minamanok natin hindi sa uso, hindi mabili na linyada sa kamanok. Yan lang naman, huwag na tayong magpaniwala, ito pinakamaganda, siya lang ang nagandahan yan. Ang sa atin na hanap buhay, na nag-alaga tayo manok, parang ginawa natin konting pagkakitaan, ito naka-excite. Doon na tayo sa nagustuhan sa karamihan. Huwag na tayong magpadami sa ilan-ilan lang ang nakagusto. Parang panalo tayo, mababawi natin ang ating ginagastos, tumutubo pa tayong konti. Pero kung ang wala sa uso, hindi nagustuhan sa karamihan, ilan-ilan lang ang bumibili niyan, doon tayo totoo malulugi. Kung iyan ang mapadami natin. Yan lang, sana mayroon tayong konting makulot matutunan mga baguhan pa lang na nagpapalahig manok, para gagawin natin konting business ito, konting pagkakitaan. Pipiliin talaga natin ang gagamitin natin materialis na nagustuhan na kulay o linyada sa karamihan na mamili. Yan lang. Thank you ulit sa pagpanood.